So guys, topic natin ay one day eat. Gaano nga ba karami yung binibigay na pagkain sa mga young bird? Young bird na na kawawalay pa lang natin sa breeder sa breeder natin at saka sa mga flyer natin. So gaano nga ba karami? So bago yan, shoutout muna doon sa palaging nagbibigay ng star sa atin. Taga Batangas siya, Japanese character yung yung name niya. Hindi ko nakalimutan ko nang bumasa ng Hiragana Katakana sa Japan. So salamat sa iyo, Brad. Salamat sa iyo. Salamat sa mga binibigay mong star. So punta tayo sa gaano ba karami yung binibigay na pagkain sa mga young bird natin. So tinatakal. So ito na naman, kailangan takalin. Kasi ang iniisip agad ng iba na pagka sinabi mong one day eat, madjejeta yung mga ibon natin. So bakit itatakalin mo? Madjejeta yan. Yung mga young bird, kailangan niya ng maraming vitamin sa katawan, kailangan niya ng maraming protein para lumaki sila, tumibay yung mga buto. So bakit kailangan mo takalin yung pagkain nila? So bakit ko ba kailangan takalin yung pagkain nila? At bakit isang beses kumakain yung mga yan? So ang paliwanag ko naman, hindi porket nag one day eat ka, jejetahin mo yung mga kalapati mo. So walang ganun. Dapat nga, kaya nga sinasabi ko yung proseso eh. So guys, itong sinasabi ko sa inyo, sistema na ginagawa ko. Ngayon kung hindi nyo naman parang bet o hindi nyo naman kung masiyang kayo sa dati yung sistema na 2 beses o 3 beses kayo nagpapakain ng kalapati, so wala namang problema. So kung yung nakasanayan ninyo, o gawin nyo, o kaya kung gusto nyo magbago, eto, pwede naman. So, para dun sa mga walang oras, so para dun sa mga gustong makatipid sa patoka na hindi tapon-tapon, para dun sa mga pansier na ang gusto nila, yung kalapati nila, yung mga young bird nila, talagang masiglang kumain. So, eto yun. Eto yung sinasabi ko, eto yung tinuturo ko. So, gaano ba karami yung dapat kong ibigay doon sa mga young bird na winalay? So, ang sinasabi ko nung una, pagka nilagay ko sila diyan sa stock loft, nilagay ko sila doon sa stock loft. So yung unang araw naman hindi yan sila kakain basta-basta, halos hindi sila kakain kahit na medyo wala na yung pagkain sa nila, sa bitukan nila. So kakain yan kinabukasan kasi gutom na sila. So eto yung ginagawa ko. Ang sinasabi ko lagi, guys, yung ibon mo, yung ibon ko, yung ibon nila, hindi pare-parehas ng dami tayo ng kalapati. So, paano ko gagawin na tama lang yung binibigay kong patoka dun sa mga kalapati ko? Kunyari, guys, may 20 akong kalapati, may 20 akong young bird na So, bigyan ko sila ng parang kung ano yung takalan ninyo, bigyan nyo sila ng 2 takal. Gagawin nyo to kinabukasan na na kakain na sila uli. So bibigyan ko sila ng 2 takal lahat. So oobserbahan ko sila kung yung 2 takal na binigay ko ay tama na sa kanila o hindi pa. So paano ko malalaman na tama na sa kanila o kulang pa yung binigay ko? So makikita nyo sila, bigyan nyo sila. So marami yung pagkain, pakainin nyo sila. Tapos makikita mo sila pagka tapos na silang kumain, makikita mo sila, tumutuka sila, minsan tinatapon nila, minsan parang nag-iisip sila na ululunukin ko ba to, oy busog na ako, o minsan nilulunok nila, minsan tinatapon nila. So tatanggalin ko na yung mga natirang pagkain na yon. Tatanggalin ko na yon. So titignan ko doon sa takalan ko kung gaano karami lang yung nabawas doon sa 1 o 2 takal na binigay ko. So pagka nakita ko maraming tira na kunyari medyo marami pa, so babawasan ko yon doon lang sa tama na mauubos nila yung pagkain na hindi sila gutom, busog sila. So eto, binigyan ko ni kinabukasan, may natirang mga 2 o 3-5 piraso. Ibig sabihin nun, okay na yung pagkain na yon sa kanila, sa mga young bird natin. Makikita mo sa kanila, malaki yung nila, yung butchi nila, kasi lalo pag uminom yung mga yan, lalaki pa lalo yung butchi nila. So ganun ang ginagawa ko sa kanila. So kinabukasan ko na uli sila papakainin ng ganun. So ang sistema nun,
lagi yun na lang yung takal na binibigay ko sa kanila. So, kaya ako ginagawa yon para madisiplina sila. Bata pa sila, madisiplina na. Kahit dalhin mo sa OLR yung mga yan, mga isang buwan kalahati. At dalhin mo yung mga yan, makikipagsabayan sa pagkain yung mga yan. Kasi alam nila, hindi na sila kakain, kinabukasan na agad. So, pag OLR guys, 2 months pataas kayo magdala. So, ganun ako nagdadala sa mga OLR ng mga YB. So, ando na, yun na i-maintain mo na pagkain nila sa araw-araw. So, kung makikita niyo yung iba, nagpapakain ng 2 beses isang araw, pag nakikita ko, ang daming tapon-tapon na pagkain doon sa ilalim ng kulungan. Kahit yung mga breeder nila, kahit flyer, ang daming pagkain na natatapon doon sa ilalim ng kulungan. Sa breeder cage, sa breeder cage, ang daming pagkain na natatapon, sayang. Pag nilagay yung mga YB, bibigyan ng pagkain, tapos iiwanan doon. So, imbis na yung mga ibon natin, gumaganda yung katawan, nananawa sila sa pagkain kasi alam nila na laging merong pagkain na ibibigay sa kanila. So, ang gagawin nila, wala, pipili-piliin lang nila yung gusto nilang kainin, tapos itatapon lang nila. So, sayang sayang yung patoka. So, kaya nga sinasabi ko, hindi tayo nagda-diet sa mga kalapati natin, minimenos lang natin yung mga nalalaglag na yan, sayang yan. Magkano kilo ng patoka? Magkano 45, 55, 65 ang kilo ng patoka. So, malaking bagay yun para sa atin. At saka nakikita mo yung mga kalapati mo na magandang masigla sila pagka one day eat mo lang sila pinapakain. So, yung mga ibon mo na yan, hindi mo alalanin, walang masasayang na pagkain sa kanila. So, makikita mo sila, masigla sila. Yun ang ginagawa ko sa mga young bird ko hanggang sa akyat ko sila sa taas, sa loob na mismo. Tutuloy natin.